Naalala nyo pa ba ang 6'10" big man na ito na walang takot at harapang dinadakdakan ng mga big man din ng kanyang mga kalaban? Sino ba naman ang hindi matatakot na ma-posterize ng mamang ito mga idol? Malaking tao na ay napaka-athletic pa niyang maglaro. Katunayan nito ang nagustuhan sa kanya ng mga ibang panatiko. Siya ang one of the best and most powerful finisher sa liga ng NBA noon. Well, gaano nga ba siya kalakas sa kanyang prime? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 6-time NBA All-Star at Rookie of the Year. Walang iba kundi si Amar'e Stoudemire. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Si Amar'e Stoudemire ay isang Israeli-American na dumanas ng hirap ng buhay sa kanyang kabataan. Hiwalay kasi ang mga magulang niya at sa edad niyang 12 anyos nang mawalan siya ng tatay. Naglabas-pasok naman sa kulungan ng kanyang nanay kaya sa murang edad ay naging independent na nga itong si Amar'e mga idol. Ngunit dahil sa kanyang pagpupursige at sa tulong na din ng kanyang mga naging kaibigan ay nabigyan nga ng pagkakataon itong si Amar'e na makapag-aral at maglaro nga sa high school basketball na kung saan ito na nga ang kanyang naging stepping stone para mabago ng tuluyan ng kanyang buhay. At dahil sa kanyang mga napagdaanan, ito ang kanyang naging inspirasyon at motibasyon para magpakahusay noon sa paglalaro ng basketball. Well, hindi naman siya nabigo mga idol dahil nakilala at naging sikat siya sa high school basketball. Katunayan sa kanyang senior or last season sa high school, siya ay umaverage dito ng 29.1 points per game, 15 rebounds, 6.1 blocks at 2.1 steals per game. Kaya pinili nga siya noon para maglaro sa McDonald All-American Game. Siya din ang pinangalanan na Florida Mr. Basketball at tinanghal na Florida High School Player of the Year. Nabigyan pa siya ng 5-star recruit ng Scout.com noon. Well, ang lahat naman ng kanyang pagsusumikap mga idol ay nagbunga dahil from high school basketball star ay tumalon na nga agad ito sa liga ng NBA. Kaya 2002 NBA draft sa edad niyang 19 anyos nang mapabilang nga si Amar'e sa NBA draft. Siya lang ang tanging nakapasok sa round 1 sa draft na yun na nanggaling sa high school. Well, siya ang 9th overall pick na pinili ng kupunan ng Phoenix Suns at nakasama nga niya dito sa Suns sa kanyang rookie season sila Sean Marion, Anthony Hardaway at Stephon Marbury. Sa lineup na ito kahit papano mga idol ay masasabi natin na kayang pumalag ng kupunan ng Suns noon dahil nagpakitang gila si Amar'e noon sa kanyang rookie season mga idol. Siya ay umaverage ng 13.5 points, 8.8 rebounds at 1.1 blocks per game. Kaya naman sa performance niyang ito siya ay tinanghal noon na Rookie of the Year. Well, sa tulong nga niya ay nakapag-qualify ang Suns noon sa post-season game. Ngunit lumambitin lang sila sa 8th seed na may 44-38 win-loss record. Kaya pagdating ng playoffs ay ang number 1 seed agad ang kanilang nakatapat. Ito ang koponan ng San Antonio Spurs. Ang simula ng pagbuo ng kanilang big three noon na sila Duncan, Ginobili at Parker at ito din ang last season noon ni David Robinson. Well, malakas talaga ang Spurs noon mga idol, ngunit kahit papano naman ay pinalagan ito ng Phoenix Suns. Yun nga lang ay hindi pa rin sumapat para itaob ang San Antonio Spurs sa round 1 kaya sa huli ay nalaglag nga sila sa playoffs na umabot lang ng Game 6. 2004-2005 season ang masasabi nating pagsisimula ng prime ni Amar'e Stoudemire dahil sa season ito mga idol na mag-rebuild na ng roster ang Suns at nakasama na nga niya dito ang magbibigay sa kanya ng magagandang play. Ito'y walang iba kundi si Steve Nash. Well, showtime lagi mga idol dahil halos ng kanyang mga puntos ay nanggagaling sa assist ni Steve Nash. Mas lalong lumakas ang opensa ni Amar'e sa ilalim ng court kaya dahil dito ay pinagarian nga nila noon ng Western Conference. Sila ang nag-number 1 seed noon sa record na 62 wins and 20 losses. Kaya dahil na rin sa ganda ng performance na naipakita dito ni Amar'e, siya ay nakasama na nga noon sa NBA All-Star Game. Ito ay ang kanyang unang appearance sa All-Star mga idol. Sa season din niya ito nagawa ang kanyang career high in points in one game. Ito ay nangyari noon January 2, 2005 kontra Portland Trail Blazers. Matapos siyang magtala ng 50 points and 11 rebounds sa laro nilang yun na naging dahilan din ng kanilang pagkapanalo. Well, dahil pinagarian nga nila ang regular season ay hindi sila pumayag na basta-basta malaglag sa playoffs noon dahil sa round 1 pa lang nang walisin nila ng walang kahirap-hirap ang Memphis Grizzlies. Sa semifinals naman nang padapain din nila ang Dallas Mavericks kaya sa unang pagkakataon ay nakalaro nga siya dito sa Western Conference Finals at ang kanilang nakaharap naman nila noon ay ang tumalo sa kanila last playoffs ang San Antonio Spurs. Well, guess what mga idol, dahil hindi nagkaroon ng thrill ang laban dahil isang beses lang nakalasap ng panalo ang Suns noon at tuluyan nagwakas ang kanilang playoff run. Well, panghihinayang ang naramdaman dito ni Stoudemire
Stoudemire at ang Suns dahil labot kamay na sana papuntang NBA Finals ngunit naharangan nga sila ng San Antonio Spurs. Sa preseason game ng 2005-2006 season na magtamo ng injury si Amari sa kanyang tuhod. Ito'y matapos madamage ang kanyang knee cartilage na kinakailangan sumailalim sa microfracture surgery. Kaya dahil dito ay kinakailangan nga niya ng mahabang panahon na recovery mga idol. March 2006 na magbalik laro si Stoudemire from injury. Pumuntos pa ito ng 20 points kontra Portland Trail Blazers. Ngunit sa kanyang third game noon ay muling naramdaman ang injury niya sa tuhod. Wala siyang naitalang puntos sa laro nilang yun at kinabukasan lang ay diniklara na nga na out na siya for the rest of the season. Ngunit kahit nga na nawala pa noon si Stoudemire sa koponan ay nakapasok pa rin ang koponan sa playoffs na nakuha pa ang third seed. Dumabot pa nga sila noon sa Western Conference Finals mga idol na nakaharap ang Dallas Mavericks. Umabot ng Game 6 ang kanilang serye ngunit hindi sila pinalad na makatawid sa finals. Well, kung naging healthy lang sana noon si Amari mga idol at nakapaglaro sa playoffs ay malaki sana ang tsansa ng Suns na makarating sa finals at makuha pa ang kampyonato. Well, sa 8 seasons na nailaro ni Amari sa koponan ng Phoenix Suns ay naging mailap sa kanya ang kampyonato. Kahit na may malakas na roster na ang Suns noon ay hindi talaga tinadhana na makapagkampyon si Amari sa koponan. Kaya June 30, 2010 dahil wala na din sa koponan noon si Steve Nash ay nag-opt out ng kontrata si Amari sa Suns kaya siya ay naging unrestricted free agent. July 5, 2010 nang pumirma siya ng kontrata sa New York Knicks for 5-year deal worth $99.7 million contract. Well, sa koponan ng Knicks ay nakasama nga niya dito sila Chauncey Billups at Carmelo Anthony. Ipinwesto siya agad noon bilang starting center ng koponan. Magandang performance agad ang pinamalas ni Stoudemire sa kanyang unang season sa Knicks. Umaverage siya noon ng 25.3 points at 8.2 rebounds per game. Kaya nakakuha nila noon ang pang-anim na pwesto sa East na may 42-40 win-loss record. Ngunit nakapasok man sila sa playoffs ay disappointing first round loss naman ang kanilang naranasan mga idol dahil winalis lang sila noon ng koponan ng Boston Celtics. Next season lang 2011-2012 season ay dito na ang struggle ni Amari mga idol. Trinade kasi ng Knicks noon ang kanilang mahusay na point guard na si Chauncey Billups kapalit ni Tyson Chandler. Kaya nawala ang mahusay na facilitator ng Knicks. Nag-struggle siya sa kanyang efficiency at explosiveness sa court dahil bumigit na din ang kanyang katawan dahil nag-gain siya ng timbang na nasabayan pa ng pagkakaroon niya ng injury na bulging disc sa kanyang likod. Well, nagsabay-sabay ang mga naging problema noon ni Stoudemire mga idol. Sa kanyang 5 season sa New York Knicks ay hindi sila nakarating man lang sa East Finals at dahil tumatanda na rin siya ay bumabagsak na din ang kanyang output sa koponan. February 18, 2015 na makapirma pa siya sa koponan ng Dallas Mavericks. 23 games lang ang kanyang nilaro sa Dallas na naging backup na lang ni Nowitzki at nalaglag pa nga sa round 1 ng playoffs. At sa 2015-2016 season naman ay ang huling season ni Amari Stoudemire sa liga ng NBA. Nakapirma pa siya sa koponan ng Miami Heat ngunit sa edad niyang 33 years old ang siya naman pagdausdos na rin ng kanyang performance noon mga idol. Sa kanyang 52 games ay umabits na lang ito ng 5.8 points per game at hanggang sa kanyang huling season ay nanatiling maalat nga si Amari para sa kampyonato. After niya magretiro sa NBA ay naglaro pa siya sa Israeli Basketball Premier League. 3 season pa ang kanyang nailaro sa ligang yun bago ito magretiro ng tuluyan sa larangan ng basketball. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Amari Stoudemire sa liga ng NBA?